Morning po. Everybody's welcome. Boss, why? Morning po. Hi, one. Yes, sir. Kita mo yun. Ayos ba kayo sa taas? Pwede naman kayo dyan. Ay! 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 Ay, KTV. Parang magdadalawang isip kayo. Parang ayaw nang sagutin. O sige na, ako na. Si Tol na. Andiyan na. Anyway, gusto din yan. Anyway, muli po. Nandiyan na si Yorme. Gusto niyo pa makita si Yorme? Yan. Maya, pakit na rito yata. Nandiyan na ba? Palawag po natin ang susunod na alkalde ng lungsod ng Maynila, ang ama ng pagbabago ng Maynila, Yorme Isko Moreno. At syempre kasama ang susunod na Vice Mayor ng lungsod ng Maynila, Vice Mayor Chief Atienza. Muli sa pagpapatuloy ng ating programa, so kanina po, palakpakan din po natin Konsehal Netnet Sarkan. At sa panghuli at dugtong po kay Konsehal Netnet, lalo sa mga senior, iiwanan kong tanong sa inyo, ang dami nyo na pong mayor na nadaanan o nadatnan. Sino lang ang Yorme o mayor na nagawa at kaya palang gawin ang lahat ng iyon? Diba? Si Yorme Isko Moreno Dumagoso po lamang. At ang muling nagpabalik ng lingkid at gloria ng Manila, Alba ng Manila, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Nako, yung mga nanay ko, maaaway mamaya ng mga asawa nila, walang nagsaing sa bahay. Ay, hindi. Maraming salamat ha, at tinugon ninyo ang aming panyaya. Okay, alam ko naman, marami sa inyo may mga kanya-kanyang gawain.
Pero masaya ako, alam niyo ba, first time namin yung ganito. Ang maganda pa, nung bata kami, no, sa Tondo, siguro kayo din, yung mga iba rito, yung mga matatagal na sa 3110 o 310. Ha? Nung araw, pag tayo nakapunta sa Isikan, para na tayo nakapunta sa Ayala. Diba? Pangarap natin makapunta ng Isikan nung araw. Naku, Diyos ko. Kumbaga, pag dito ka napunta, parang nasa langit na. Pag doon ka sa gilid ng Isikan napunta, diretso langit yun. Para marami na makaka-relate, ha? Mukhang alam nyo yung nasa Ketli, ha? Ang ganda ng nasa naka, ang ganda ng picture ko. Live show. O ngayon, nandito tayo, live show tayo ngayon. Kaya lang, wala lang pumapalakpak na yung paa. Naalala ko lang naman. Anyway, pinaalala ko lang yung mga buhay na pinagdaanan natin halos sa pare-pareho. Masasayang parte ng buhay natin. Kaya ngayon sa totoo lamang, dapat ay pagpasalamat natin sa Diyos. Alam ko, mahirap ang buhay ko. Alam ko, maraming hamon, mahal ang bilihin, sweldo ka, tutukod ka, kakagdating pala ng sweldo mo, bumibelta ka na agad. Kapag kagipit, sa rumay, kumakapit. But that life must go on. Bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos? Akalain mo, buhay tayo lahat ngayon. Eh yung pandemya, takot na takot tayo. Kaklase natin, kapitbahay natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, mga magulang natin. Yung iba sa atin, wala na. Kaya ko sinasabi na tayo, pasalamat natin na habang may buhay, may naman. Ayun. Mga kababayan, thank you rin na dahil kayo'y nagpunta, inalay nyo yung may click oras niyo sa amin. Huwag kayo magalala, hindi totoo yung sinabi later na abot tayo ng alas 3. Dahil pag umabot tayo ng alas 3, di ba kumain na kayo? Pag umabot tayo ng alas 3, late na magabulo ng merienda. Pero ito naman ang maganda. Uuwi kayo ngayong araw na ito nang hindi namin kayo bibigyan ng puot, galit, inis. O maririnig ninyo ang pag-aaway-away ng mga politiko. Alam mo, paghalalan, ang mga politiko magkakaaway. Pagtapos ang halalan, pati-pati na. Yung mga nag-away na kapitbahay, magkaaway pa rin. Damay, no? Diba? Damay-damay, di ba? Kaya ngayon, ang gusto lang namin, makapabigay kami sa inyo ng bagay na pwede nyo panghawakan at balang araw, hawa Diyos, saan may mangyari. Ngayon, mga kababayan na, nagtataka lang ako, bakit may nagsisigaw ng isang araw? Huwag ka nang bumalik. Sa totoo, kaya naman ako nasa harap Panginoon ngayon, dala na ang taong bayan mismo ang nagsasabi, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Hindi naman ako may sabi nun, di ba kayo? Hindi, nalulungkot lang ako. Kasi, alam niyo, mahal na mahal ko yung mga yan. Real talk tayo, ha? Basta wala tayong panira, galit, kayo na, dami nyo nang kinukusuli sa buhay. Dagdag po solusyon pa kami. Ito, real talk. Mahal na mahal ko yung mga yan. Sa totoo lang, lahat po yan ay pinilit ko sa maliit kong kaparaanan at sa tulong ninyo na itaguyod sila. Ilagay sila sa ayos. Dala na, katulad ko, may utang na loob ako.
na hindi ko naman siya kinalilimutan. Malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Kailan ko ba yung itinanggi sa inyo? Hindi ko naman yan itinanggi. Hindi ko yun ikinupli. O tayo mga Pilipino, hindi lang Manileño ha. Tayo mga Pilipino, lagi tayo nagbabayad ng utang na loob. Tama ba rin? At ang utang na loob, walang katapusan. Tama ba? Kaya in our own legal way, lagi tayong lilino, lagi tayong tatanaw sa utang na loob. O bilang pagtanaw ng utang na loob, kay Danny Lacuna, inaruga ko naman yung mga anak niya. Paano po patunay? For 20 years. For 20 years. Tingnan natin ha. Dennis Lacuna, nakaupo. Department Head, nakaupo. Inappoint po. Lay Lacuna, nakaupo. Nakaupo. Kunsiha. Liga ng barangay. Philip Lacuna, nakaupo. Nakaupo. Kunsiha ng CCC. Asawa ni ate, si online. Fox Pangan, Manila Health Department, nakaupo. Nakaupo. Si ate, nakaupo. 5 na sila nandoon. Happy. Matanong ko kayo, dyan sa Podly, dito sa Wakali, sa Nangka. Maghanap kayo ng isang dumagoso sa city ko. Ay, isa lang. Alam niyo kung bakit? Inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny, isinantabi ko yung mga anak ko bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayon, kung sakali man, halimbawa lang, kung sakali man, may kulang pa ako. Kumbaga, hindi pa sapat yung paglinong ko sa utang na loob. Kaya pinakikisuyo ko lang naman. Baka naman po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Dahil may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Hindi dahil sa Diyos at sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Masama pang lingunin ko naman ang taong bayan. E bakit sila nagagalit? Nagkagagandala, galaiti. O, tingnan po ninyo, wala ka dapat ipamamba kung ikay nagbuti sa iyong trabaho. Kasi taong bayan naman yung gagawa at magdidesisyon at pipili ng kanilang leader. Yung kasunduan ng mga politiko, sila lang nakikinabang doon. Ang importanteng kasunduan, yung ipinangako mo sa taong bayan. Tama po ba? Eh bakit yung congressman yun ang gagalaiti rin? Chihuahua. Akala ko rin ha? Nanalo. Kinatlo natin, nanalo. Tama man eh? Hindi nga lang siya manalo kay Apple. Laging number 1 si Apple. Oh, pinagpahinga natin. Oh, na-appoint. Pinatakbo natin yung kapatid niya. Nanalo. Tama. Oh, pinagpahinga natin yung kapatid. Ginawa natin department head. Siya naman binalik natin konsyal. Nanalo. Tama. Oh, tapos pinakiusapan ko sila lahat. Tahimik muna kayo. Tabi muna kayo. Pwede ba? Si Chihuahua muna ang congressman natin. Nakinig sila. Nanalong congressman. Ang liit-liit na aso, laki ng bibig. Chihuahua. Ang ko lang, bakit ganun? Bakit? Wala ba akong naidulot kahit konti man lang? Kahit konti man lang. Konti lang. Huwag na natin palakihin ang usapan na kabutihan sa katatayuan nila sa buhay.
Bakit dati kasama yung ate ko, kasama sila, palakpak sila ng palakpak. Wow! Galing ni Yorme. Eh ngayon ako na ang pinakamasama sa mata nila. Bakit sila natatakot sa pwesto nila? Hindi naman sila may-ari nun. Pinahiram lang yun ng taong bayan eh. Ngayon, ang kontrata mo, every 3 years. Magpapapirma ka ulit ng kontrata sa taong bayan pagdating ng halalan. Tama o ba? Chihuahua. Ano lang ako, nalulungkot ako. Kasi mahal ko naman sila eh. Kailan ba kayo nakarinig sa akin ng masakit na salita laban sa kanila? Wala. Lahat na nga ng pagsisingil. Akalain ninyo, sumisigaw pa lang yung taong bumalik ka na, bumalik ka na. Sinisigil na kagad ako ng utang na loob. Teka ba, kung ikay naging episyente, ginampanan mo yung sinumpa mong tungkulin, at ang pinakamabigat, ito, pagtataksil, usapang pagtataksil. Eh dito sa gilid dito, marami nagtaksil eh. Mga lalaki lang nakaka-relate oh. Hindi, pagtataksil, usapang pagtataksil. Ang pinakamasamang pagtataksil ay sumumpa ka sa taong bayan na gagampanan mo ang tungkulin mo pero hindi mo ginawa. Yon ang pagtataksil sa taong bayan. Ano, syota? Hiwalay kayo. Huwag ka na bumalik! Ako, masasabi ko lang, taas sa mga dalaga, kamay, mga nanay, uwi ka na, hindi na ako galit. Okay. O sige, sakyan natin. Sakyan natin. O, ako masama. Lahat ng ginawa ko bigla. Dati maganda, ngayon pangit na. Dati tama, nung kasama ko sila, ngayon di ko na sila kasama, mali na lahat ang ginawa ko. Kung lahat ng ginawa ko mali, eh di kadamay ko sila. Kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino nag-aproba nun? Correct. Hindi ko naman magagawa pag hindi nila inaprobahan. Tama, mali? Eh, mali pala nung araw eh. Dapat nung araw pala nagsabi na kayong mali. Grabe tawa. Grabe tawa. Chihuahua. Tawa kayong tawa. Huwag niyong ibubuga yan, ha? Kulog to. Tawag liyan tayo. Okay. Kulit niyo. Sabi nila, marami daw tayong utang. Eh, ano ngayon? Hindi ako talaga. Alam niyo bakit? Hindi naman din ako nag-publish sa inyo eh. Di ba sa Facebook Live ko, every Friday nagre-report ako sa inyo? Anong sabi ko? Mga kababayan, magpapandemya na, magla-lockdown na. Anong takot ng tao? Sakit. Trabaho. Gutom. Dahil pag nag-lockdown, walang trabaho. Pag walang trabaho, walang pitsa. Pag walang pitsa, walang chicha. Tama ba? O ano sinabi ko? Pumanatag kayo, mga batang Maynila. Gagawan ko ng paraan. Isasalya ko lahat, pati itong relo ng City Hall. Makaraos lang tayo. Totoo naman. Totoo naman. Bakit? Bakit po? I took the responsibility maging mayor ng Maynila. Hiningi ko sa inyo. Akalain ko ba magpandemya? Eh ngayon, ituturo ko. Ang dami ng problema ng tao. Ang ituturo ko pa, problema din. Gagawa mo ng paraan. Itatawid mo. O kayo, taas ang kamay ng mga nanay dito. Tatay. O ito, real talk. Walang makain ng anak ninyo. Gagawa niyo ng paraan. Walang madede ang anak ninyo. Gagawa niyo ng paraan. Magbabayad ka na ng kuryente. Gagawa mo ng paraan. Magbabayad ka na ng upa. Gagawa mo ng paraan. Ganon ang pagiging ama at ina ng tahanan. Tama, mali?
ganon din ang pagiging ama ng lungsod ng Maynila. Hindi tayo magtututuro kung kani-kanino. Samantalang nung halalan, halos lambutsingin mo yung mga waypacks ng butante. Di ba? Uy, boto niyo ako, gagawin ko ang lahat. Nung naibigay na sa iyo, puro tayo turo ng turo sa ibang tao. Wala tayong pera. Totoo po, nung naupo ako, walang pera, maraming utang, pero wala kayo narinig sa akin. Bakit? Nakaraan na yun eh. Move on na tayo. Gagawan natin ng paraan. Kinuha mo yung responsibilidad eh. Di ba? Hiningi mo sa taong bayan, panindigan mo. Tama, mali? O nung sinabi ko, pumanatag kayo, walang nagugutom sa Maynila. Nangyari? Naman. Buwan-buwan, may food box. Yung buong bansa, natataranta. Ang Maynila, panatag. Pagdating ng food box, hindi pa naubos, dumarating na naman yung isang food box. Tama ba? Kaya nga yung iba, binibenta na sa online eh. Totoo naman. Wala naman akong pakialam doon. Nung sinasabi sa akin, Sir, Yorme, binibenta na ng utaw yung food box. Ano nga yung pakialam nyo? Sa kanila na yun eh. Kung anong gusto nilang gawin doon, kanila na yun, binigay na natin eh. Nangyari ba? Sa ibang syudad, hinihiram na tayo. Yorme, pahiram naman dito. Tingnan ninyo ha. Ito, pare-pareho naman tayong squatter. Yung mga napatalsik sa Maynila, umabot ang food box natin hanggang Cavite. Bulacan. Bakit? Kasi nung time na inalis sila, walang pandemya. Hindi pa sila nakarehistro doon. Parang lumalabas, taga Maynila pa sila. Kaya ayaw silang tulungan ng mga leader doon. Kamag-anak ninyo, dinala natin doon. Nakaraos tayo. Nakaraos ba tayo? Salamat sa Diyos. Hindi. Pera ng taong bayan yun eh. Kumambyo ko sa DBP. Kumambyo ko sa Land Bank. Tanong, kaninong bangko ang DBP at Land Bank? Government. Parang ganito lang yun. Isang katawan, dalawang bulsa. Yung laman todits, sanangka, nilipat lang sa wakali. Ganon kasimple. Sino makikinabang? Gobyerno. For the meantime, nakatawid ang tao. Tama, mali? Tama. Chihuahua. Hindi ba naman? Sabi ng mga lolo't lola ko noong 2019. Ito taas ng kamay ng mga senior citizen. Mga senior citizen. Yan Ang hinihingi lang sa akin ng senior citizen nung araw, sana raw pag birthday nila, may cake katulad sa Makati. Nagkaroon tayo ng cake. Tama, mali? Ngayon, cake. Cupcake. Kalahin mo naman, pati ba yung binago-bago pa, nalingat lang ako. Pero nakagawa tayo ng paraan. Hindi lang cake. Nakahanap pa ako ng pera ng taong bayan. History ng Maynila. Noong panahon natin, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, wala, botante, hindi, lahat pantay-pantay, may allowance. Ngayon, ano nangyari? Ngayon daw, totoo ba to mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, kapag hindi mo nakuha sa araw ng payout, forfeited na raw? Nung araw, lubi-lubi. Hindi mo nakuha ngayon. Quarter na to. Susunod na quarter. Pwede. Hindi mo pa rin nakuha. Sunod na quarter. Pwede. Kaya pag hindi mo nakuha ng Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, 6 na bulig. Kaya naglulubi-lubi tayo. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Hey! Kala mo, Apple, ikaw lang marunong kumanta.
Nung kumanta si Apple kanina, lumakas ang loob ko. Dalawa na kami. Di ho ba? Pero yung binago-bago, anong gusto niyong gawin sa mga matatanda? O kayo, mga bata dito, gusto niyo ba yung nanay ninyo, tatay ninyo, lolo niyo, lola niyo, araw-araw nasa barangay hall? Pagising sa umaga, aabangan, Chairman, gusto na? Nay, nga. Wala pa. O gigising ulit bukas. Saan pupunta yung lolo at lola ko? Sa barangay ulit, mag-aabang. Chairman, baka naman. Nay, alaws pa. Eh yung lola, tinawagan ng apo. Lola, pasyalan mo naman kami sa Cavite. Baan, dumudugyot ulit ang Maynila. Wala na namang gobyerno. Nalingat-lingat lang ako saglit. Si Eddie, si Patty. Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Si Patty. Pati mga kasama niya. Hindi, nalulungkot lang ako. Sumusunod na ang tao noon eh. Naglilinisan ng kusa ang tao eh. Umaaliwalas na ang Maynila. Itutuloy na lang. Akala ko naman, itutuloy nila. Bakit? Tinuruan ko naman sila. Araw-araw kasama ko sila. Lagi ko silang kasama sa pagdesisyon, sa pagpapatupad. So alam nila araw-araw kung ano ang magandang gawain para sa mamamayan. Eh, buong akala ko, itutuloy nila. Eh, iniba-iba pa eh. Kaya kung bakit ang tao, naghahanap ng iba. Eh, sa totoo po, pag hindi ako tumakbo, baka kahit Chongbo, talunin to eh. Oo, tama. Sa galit ng tao, Yes. eh, ba't kayo maghahanap ng iba? Kung meron namang nakaupong matino. Tama, mali. Tama. May sensu ba? Diyan sa likod. Maghahanap ba kayo ng iba kung meron namang magaling na nakaupo na? Wala. Itutuloy nyo rin. Tama, mali. Eh, ba't nagagalit sa akin? Huwag ka na bumali! Hayaan natin ang taong bayan makapamili. Tama po ba? O ngayon, matanong ko kayo. Ito, real talk. Sa Kodli, Wakali, Nangka. Gusto niyo ba akong bumalik? Promise? Taas sa kamay na gusto kong bumalik. O, sige. Teka lang, ha? Walang charutan, ha? Baka sinacharot nyo ko. Eh, kasi, meron pa ngayon, bago. Akap. Wow. Akap. Hindi, ganito naman. Ako, ha? Real talk ulit. Ako na lang akap. Hindi, real talk lang. Pag dumating ang AX, bumaha. Akap, bumaha. Ha? Lahat ng mga porbecho, bumaha. Kunin nyo, pera nyo naman yun. Tama ba? Biri mo, tupad, 3 bulig. Ay, hindi, 2 bulig lang pala binibigay. Hindi, 3 bulig yun eh. Eh si Eddie. Si Patty. Hindi, pagpalagay na natin. Huwag na tayo mag-Malaysia. 3 bulig. O, bili mo, saan ka ba naman nakakita? Kukuha ka lang ng walis sa may picture. Tapos na abudo-budo. Meron pa yan. Ha? Papalitan damit. Uy, may kanal. Pala, picture. May charyo pa yun para may pecha. Pera niya naman yan eh. Tama ba? Oh. Kunin nyo. Pero, ipapaalala ko sa inyo, si Juan namatay. Umakyat ng langit. Pagdating sa langit, sinita siya ng bantay sa langit. Teka lang. Wala kang online.
Pati pagpatay. Schedule. Hindi yan! Natatawa tuloy ako pati sa sarili ko eh. Sabi ng Banday sa Langit, total, may bagong regulasyon sa Maynila. Dito sa langit, may bagong regulasyon. Kailangan manatili ka ng isang araw sa impyerno at isang araw sa langit. Pagkatapos mong manatili, kay malaya makakapamili kung saan mo gusto. Wala nagawa si Juan. Sumakay ng elevator. Pababa ng impyerno. Pagbukas ng elevator sa impyerno, laking gulat ni Juan. Nakita niya, Boracay. Wow! Parang pulbo sa mga buhangin. Ang ganda ng dagat. Wow! Tapos, ang daming mga babies. Papampam! Sabi ni Juan, ang sarap sa impyerno. Nagbabatuwa sila ng mga hamon. Ang alak, wanto. Wanto sawa. Wow! Ang sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang isang araw, umakyat naman siya sa langit. Pagbukas ng elevator sa langit, nakita niya mga tao sa langit. Nagdarasal. Naghaharping. Sabi ni Juan, boring. Matapos ang isang araw, umarap siya ulit sa Banday sa Langit. Oh, Juan, saan mo gusto? Sagot ni Juan, sa impyerno po. Masusunod dahil ikay malayang makakapamili. Sumakay ulit ng elevator si Juan papunta ng impyerno. Pagbukas ng elevator sa impyerno, laking gulat ni Juan. Yung Boracay, naging dagat-dagatang apoy na kumukulong na sobre. Yung mga babies, yung mga papampam, may buntot at sungay. Ano nangyari dito? Yung mga hamon, buto na lang. Nakita niya si demonyo. Demonyo, halika dito. Demonyo ka talaga. Bakit kahapon? Ang ganda-ganda ng impyerno. Ngayon, mukha ng impyerno. Sumagot si demonyo. Kahapon, nangangampanya kami. Ngayon, bumoto ka na. Yan ay isang kwento na maaari natin kapulutan ng aral. At ang sagot dyan, biogesic. Sabi ni John Lloyd, ingat! Kayo ba talaga? Gusto niyo akong bumalik? Kasi yung isa, ayaw akong bumalik eh. Bakit pinangungunahan kayo eh? Ako naman dinidinig ko lang ang panawagan ninyo. Gusto niyo ako bumalik? Promise? Pexman? Mamatay man sila? Ayoko kayo madisgrasya. Kayo kausap ko eh. Buti na yung malinaw. Sige. Total. Kayo may gusto yung bumalik. Gusto niyo bang bumalik yung mabilis na kilos? Yung gobyerno, may gobyerno sa umaga, tanghali, gabi, madaling araw, hanggang hating gabi. Gusto niyo ganong gobyerno? Please, mga kababayan, kung gusto niyo ng ganong gobyerno, pwede ba straight? Promise ha, walang charutan ha. Aabangan ko yung resulta ng 310. Pagtapos ng halalang bibili ako ng dividendaso, bubuksan ko yung gitna. Titingnan ko yung prueba. Promise? Straight? Nandito ang ating Mr. Excitement, Bong Alvarez. Tapos, nandito rin, rolling. May mga nakaka-relate na naman. Rolling J! Chris Tagle! At syempre, mas gwapo kay Letlet, Tol Sarkal. Tanong, natikman niyo na ba cookie ni Mocha? Masarap? Matamis?
Sa mga hindi pa nakatikim sa cookie ni Mocha, nandito si Cookie ni Mocha. Si Mocha Uson! O ito ha. Ito naman. Wala akong iniisip na masama. Pero nakilala natin yung pagkatao ng tao. Pag sila'y nabibigyan ng posisyon. O ngayon, huwag na tayo magsisihan. Bumangon tayo, itama natin yung mali. Tama po ba? Tama. Total, napagbigyan ko naman na siya. Napagbigyan nyo na rin siya. Ang inuna niya, puro investigation. Nagbibida-bida doon. Imbis na kausapin yung mga taong bayan sa 3rd District, nasaan? Tama ba? Pakiusap ko lang sa inyo. Sa Mayo, ibigay natin doon sa congressman natin ang awiting tan 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 tan. Pag-graduate na natin. Palitan na natin yung nakikita natin araw-araw nasa eskinita, nasa kalsada, nasa bahay ng kanyang mamamayan. Araw-araw lumalapit sa tao. Hindi siya hinahanap. Kayo ang hinahanap niya. Yan, si Apple Nieto. Promise, ha? Chihuahua. Kayo'y mga taga 3rd District. Ako naman magtatapat ng kahalagahan nung hihingin ko. Maaring mahal ko sila lahat. Wala akong masamang tinapay sa kanila. Kasi hayaan ko naman ang taong bayan. Pero ako, ang hiningi ko sa inyo, huwag niyo naman akong bigyan ng hindi ko kasamang Vice Mayor. Bakit? Pagka nagtalo-talo yan, mauubos ang oras namin. Tama, mali? Tama. At yung oras na yun, imbis na gugulin ko na maghanap ng solusyon sa problema ng mas nakararami. Magkakaleche-leche lang. Tama ba? Kaya ang pakiusap ko lang, kung kayo'y talagang magdedire-diretso, huwag niyong iiwan si Chi Atienza. Promise, straight? Abangan ko yan. Hindi. Basta naman ako Thank you. Nagawa niya naman na dati. Di ba? Ilang beses na nagawa? Ang pipiliin natin, kasi magdadatingan na yan. Maglalabasan na ulit. Tama ba? Ako si Apple lang nakikita kong ganito May eleksyon, wala Pero yan, magdadatingan na yan. Minsan nga, naglalaba ka Kahit may sabon yung kamay mo, gusto kang kamayan Minsan galing ka sa palengke, binalibaligtad mo yung isda doon, alam malansa yung kamay mo, kakamayan ka ng politiko Makakamayan ka lang Tama, mali? Dadaan yan. Ang itatanong nyo, simple lang. No, Kanino? Pag sinabi nilang ladies' choice, maasim yun. Sige, diretso ka na. Ang hanapin natin pag dumating na, yung Yormes choice. Ayun na lang hanapin ninyo. Yormes choice. Dire-diretso na. May kulang na isa. Tama ba? Natatandaan na kayo. Alam nyo na yan. Kayo nang bahala. O at least maluwag pa. Pero promise aasa ako sa inyo. Ulitin natin. Tingnan nga natin talaga kung talagang matibay kayo. Taas ang kamay na magdedire-diretso. Baba konti. Isinusumpa ko. Nagsusumpa na tayo Isinusumpa ko. Maasim man na suka, aking iinumin. Ganun talaga minsan sa pagdedesisyon sa buhay. Iniisip mo lagi yung ikabubuti ng pangkalahatan. Okay? So muli, maraming salamat. Pag yan ginawa ninyo, District 3, ginawa niyo yan, 310, after election, ako naman ang singilin ninyo. Okay? Mag-iingat kayo. Sabi ko nga nung isang araw,
Peace be with you. Kidding aside, mahal na mahal ko kayo. Tinutugon ko ang mga sigaw at panawagan ninyo. Kahit ipako nila ako sa krus, okay lang. Pero kung ang pinag-uusapan kayo na at kapakanan nyo na, sasamahan ko kayo. Muli, mag-iingat kayo pag-uwi. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first! Thank you! Hindi po palakpan po natin. Yan po, Barangay 310. Tayo po'y uling maupo para sa maayos po nating paglabas. Muli palakpan po natin, Yorme Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chi Achesa, Congresswoman Apple Nieto, Councilor Chris Tagle, Councilor Moco Uson, Councilor Roy. Muna po tayo, nalapit po ang ating mga staff, sufurin po nila ang inyong wristband. Kaya dapat po, nakakabit sa inyong mga kamay ang inyong wristband, baka rin nyo ang makuha. Yung mga nasa taas po nandiyan din po ang ating mga staff. Huwag po kayong mag-alala kahit nasa taas at nasa tuktok kayo. Abot-abot po kayo ng ating mga staff dyan. Muli po, manatili po tayo sa ating mga upuan para sa maayos po nating paglabas. Para mas mabilis din po tayo. Sa ating po mga staff, paalala po natin, i-double check po natin ang pag-wristband bago magkabot. Muli sa mga staff, i-check po natin yung mga wristband po natin. At sa mga taga-barangay 310, may sure po, may suot po kayong wristband kasi po ibig sabihin, nakapag-register po kayo at digit, nasa listahan po tayo. Lahat po na nandito sa kanan, mamaya dito po ang labas natin. Pakanan din po tayo at syempre yung nasa kaliwa po, pakaliwa naman po ang ating exit para mas maayos ang ating paglabas. Dito. Tingnan po ha. Sa ngalan po ng buong Yorme's Choice, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ibinigay niyo po para sa amin. Pag-ingat po tayo sa pagtawid lang. Kasi ayan lang po kayo. Ingat po tayo sa pag-uwi. Maraming salamat po. At huwag po natin kalilimutan ang kwento ni Juan. Dalhin po natin yung kwento ni Juan hanggang eleksyon. Sen! Shout out! May kamana sa akin sa ano ha? Sabi ka! Senador natin yan, oh. Senador na yung tungkol niya. Merong ano sa mga staff, pag-start po tayo.